Sa mga hello. So si M. Villegas sa Kainta, yung iba sa QC, si Anna Marie, si Jennifer from QC, hello. So yung iba sa Antipolo, Bulacan, o ang layo sa South Cotabato, si Arlene. So hello. Buti abot ang dyan, no, TBSA. Joke lang. So ayan, hello sa inyong lahat. So let's start na. So, yan. Hi, everyone. So, welcome po and thank you for being here today. So, today is the first day of our client getting booster. So, I'm really excited to have this opportunity to learn and grow together with all of you. But before we dive in to the main part, I want to start with a bit of Monday motivation, something to set the tone for the rest of the week. So, here it is. Ayan. You don't have to be great to start, but you have to start to be great by Zig Ziglar. So actually this is perfect reminder to us kasi actually gusto ko tong quote na to kasi ang dami nating hinihintay, the perfect timing, perfect skills, perfect confidence, pero yung totoo hindi ka naman magiging great kung hindi ka naman magsisimula, 'di ba? So karamihan sa atin nahihiya, natatakot kasi we think we're not enough yet, not skilled enough, not confident enough. Pero alam nyo ba, wala namang expert na nagsisimula sa finish line. So lahat tayo nagsisimula tayo sa baguhan. So may kaba, may takot, may pagkakamali and all. So ang importante, nagsimula ka. So kahit sobrang messy pa yan, kahit nakakatakot, kahit nagsisimula ka na mag-LBM sa sobrang kaba mo, pero actually joke lang 'yun. So the mere fact na nag-start ka, sobrang brave mo and 'yun na yung first step. So kapag nagsimula ka na, papadali na yung mga susunod na steps and someday ikaw na yung taong dati pangarap mo lang maging. O, 'di ba? So that's perfect. So tonight I want to remind you to start small, start scared. Basta just start, yun na yun. Tapos yung susunod na yung greatness sa'yo, di ba? Alright, so let's now move on. So ngayong gabi, excuse me. So ngayong gabi, ipapakilala ko na yung ating instructor, ang isa sa aking idol at nilulook up to dito sa client getting booster natin. At ako naman yung magiging teaching assistant nyo. So kami yung makakasama nyo sa buong booster session. So hi, hello sa inyo. I'm TA Iza. I'm an electronics engineering student. Graduate from Baguio City. I'm one of the team leaders of Team GEMS, TBSA, and I'm a full-time rockstar mom who recently made a career as a thriving bookkeeper. And this is Instructor Joyce. She's an accounting graduate and an experienced international bookkeeper. She's known for being proactive, communicative, and going the extra mile, as in. And she's also from Parañaque City. She's among the most outstanding TA and PL at TBSA. Alright, so we now go to the house rule for today's session. So first rule is be on time, stay present and engage. Be proactive. So dapat kapag nagpapa-volunteer si Instructor Joyce, raise na kayo ng hands. So you need to mute when not speaking. Of course, sobrang importante nito, 'di ba? Para lahat tayo nagkakarinigan. So always keep your camera on if possible. So para nakikita natin yung mga nagagandahan at mga nagagwapuhang mga faces nyo dito. And lastly, questions will be entertained at the end of discussion. Alright, so if you have, actually, ito, i-ano ko lang yung sa questions will be entertained at the end of discussion. If you have any questions, please kindly make a note and we will answer them during the Q&A portion. Alright, so bago mag-end yung discussion na to. Or if you want, pwede nyo rin naman siyang i-type sa chat box. Alright, so let's move on to the exciting part, the main discussion for today. And please join me in welcoming Instructor Joyce to lead us through the session. Instructor Joyce, are you ready na po?
Hello, good evening. May audio po ba ako? Hindi ko kasi sure. Yes po, Instructor Joyce. Perfect. Wait, nalilipat ko lang kayo. Isa lang kasi screen ko ngayon. Gusto ko makita kayo eh. Nalilipat ko lang dito. Yes, ko na lang yung chat box para makita kayo. Hello, good evening. Kumusta naman kayo? Wait na. Parang may nakita ko kanina ibang batches. Batch 11. So, okay. Sige, if you can po, if carry, if kaya, pwedeng palagay na rin ang batch number niyo para lang alam natin kung sino yung mga um, talagang bago sa academy. Kasi yung iba talagang inuulit yung booster, ganyan, para lang for more learning. Habang inaayos ko lang yung aking review. Audio, please po. Ano pong meron sa audio? Mahina po ba? Ay, adjust ko. Sorry, naka-earbuds lang kasi ako. Pasensyahan nyo na at hindi nakaayos ang aking setup. Ito na lang. Hawakan ko lang dito yung mic ko. Dito rin dala yung isang external mic ko. So, nagdala ako mic mo. So, kamusta kayo? Nakapag-introduce na ba kayo habang wala ako kanina? Kasi, pasensya na kayo, nalito ako ng pasok ha. Hindi na ito maulit, promise. Sunod 6:59, nandito na ako. So, pakilala naman ng quick lang, very quick habang inayos ko lang tong ano. Mga taga saan kayo? Malay nyo may kapitbahay pala ako dito. Puntahan ko na lang kayo, no? Tapos mag-ano na lang tayo. Habang inaayos ko yung video ko sa inyo. Mga taga saan kayo? Like, uy, Batangas. Wow. Meron ba tayong ano, TFC subscribers? So, TFC, ano ka? Kuya Will. Ang dami. Wala na worldwide. Dati meron tayong mga taga Dubai. Meron tayong mga ano, Japan. Ngayon wala tayong ano, wala tayong audience from TFC. Wala tayong ano, mga TFC subscribers. Wow, ang lalayo. Okay, thank you. Thank you so much for participation and good evening. Welcome to Client Getting Booster Level 1 and Level 2. For this booster, quickly lang before I introduce the topic. And simple lang yung discussion natin for tonight. Medyo light lang para hindi ko kayo mabigla. Baka kasi pag binigla ko kayo ng topic, next session, 10 na lang kayong matira. So, simplehan muna natin for tonight. So, ito is for, siguro na pa, pero I want to explain din kung bakit tayo may booster. Hala, naglabas ng ano, Zoom ko. Bakit? Zoom is not responding. Okay. Meron tayong booster kasi to support or to supplement yung discussions natin for the masterclass. So this specific booster is for the client getting to support you with your journey to get your or to land your first client in your bookkeeping journey, or maybe your second, your third, your fourth, or pang ilan nyo na ba ito? Balak nyo bang gumawa ng agency? Pang ilang, baka naman kasi baka mamaya batch 15 kayo, pero ang dami na palang client, mas marami pa pala yung client sa amin, no? So baka susunod kayo ng mga TA and instructors dito, di ba? So we wanna hear from you din. And ito is for level 1 and level 2, nasa basic pa lang tayo. So please bear with the topics kasi we want it to be simple for now and easy to follow kasi level 1 and level 2. So we understand na karamihan ngayon is starting out their journey pa lang. Marami dito is um, totally beginner, talaga ngayon lang nag-jump into freelancing. So wala talaga. So hindi pa nila maintindihan. So if the topic is very basic for you or naboboring ka, let me know. Tapos para ilagay na agad kita sa waitlist for level 3 and level 4 para medyo advanced na yung topic. Or we can have a chit-chat, ganyan. Para kung nabibisikin ka, ganyan. Sige, pag-usapan natin yung ano, mas advanced.
Tapos I'll see you around sa level 3 and level 4, di ba? And malay mo naman, yung simple topics natin right now is makatulong din sa'yo. Hindi natin alam, di ba? So, ayun lang. Ayun lang, tapos na. Good night na po. Pwede na po tayo mag-sorry. Tinapos agad. Isa, okay. Ano ba to? Tuloy-tuloy na tong presentation. Yes Or po, ako na. instructor. Or gusto niyo po kayo po mag-share para mas Sige, sige, nako-confirm ako po. na. Okay, thank you. Sige. Sure, thank you. Thanks so much. Wait, hanapin ko lang muna yung presentation ko. Nasaan ang ating Canva? Ayan. Baka kaya ng internet. Send. Share screen. Just send. Okay. Can you see my screen na ba, guys? Check ko na dito. Parang late ng font na nagamit ko. Meron na ba? Meron na po ba yung screen ko or wala pa? Okay na. Pa-thumbs up mo if nakikita nyo kasi baka hindi pa. Kasi minsan, hindi ko alam kung sa problema ko lang yun. Black screen, nakapag-share screen ako pero black screen lang ba yung nakikita? Ganun. Meron. Oh, okay. Thank you so much. Thank you so much. So, forward ko na. Simple lang tayo for tonight. We want it to be simple and para ready kayo for next week. Kasi, 6 weeks lang tayo. I think 6 to 8 weeks yung sinet ni Miss Rupa. Pero baka mag-fix tayo sa 6 weeks. Matapos natin yung lesson for 6 weeks. And then, the other 2 sessions, maybe supplemental. Baka special sessions na lang siya. If hindi nabitin, ganyan, hindi natin natapos. Kasi, papangunahan ko na. Meron po ko sinet sa amin na 2 hours lang daw po yung limit natin. So, papangunahan ko na. So, sobrang daldal ko po magturo. Baka hindi natin kayanin yung 2 hours. So baka abruptly makat tayo, tapos mag-continue tayo next session, ganun. So here, why are we here? Why are we here on our booster class, di ba? So tonight, wait lang, sorry. Ang nakikita niyo ba sa screen ko ay yung Canva lang or pati mga mukha niyo? Kasi baka pati yung mga mukha niyo nakikita niyo. Yung, nandito kasi kayo sa side. Canva lang. Okay. Canva lang. Thank you. Oy, nandito pala si Madam Josie. Hello. Nilagay ko kasi dito sa side kasi wala akong ibang screen ngayon. Hindi ko na-set up yung iPad. So why are we here? So for tonight, our goal or our discussion will be about the goal settings for this client getting session. And so, ano ba yung goal namin as the booster team and ano yung expectations namin from you? Ano rin yung expectations nyo from us? Or siguro ito yung point of view namin na or point of view ko, kasi ako lang din naman mainly yung gumawa nito. Baka kasi hindi, iba din yung point of view ni PA Iza. And then, if kulang to, let me know kung hindi lang ito yung expectations niyo from us. Baka may iba pa kayong gustong ipaturo, ipamalaman. Ano ba? Tama pa yung Tagalog ko. Malaman. Dapat na i-share namin dito. Let me know. We're open naman din. So, first goal is clarity is key. We want you to have clarity towards the end of the booster sessions. So, lagi sasabi yung clarity. Ano ba yan? Clarity session. Hala, your internet connection is unstable. So, clarity, nawala. Clarity is key. Kasi, we want you to be guided throughout the sessions. Hindi lang for client getting, pati na rin with other boosters. So, QuickBooks, Zero, ano pa yung isa? Basic accounting, and masterclass na rin. Kasi, kapag medyo we're all over the place, hati yung attention natin,
hindi natin agad nare-reach yung gusto nating makuha. Kasi, ay, ang dami nating distractions. Hindi malinaw kung ano ba talaga yung gusto natin. Hindi malinaw kung ano dahil ang dami nating gusto, hindi malinaw yung talagang path natin. Hindi malinaw kung ano yung next move natin, di ba? Kasi, ay, gusto ko pala mag-bookkeeping, tapos biglang nagdi-digital, ano ka, ang tawag dito, nagdi-digital marketing ka tawag dito, yung digital assets, yung nagbebenta ka pala ng gano'n, tapos gusto mo rin pala mag-graphic design, ano ba talaga, isa-isa lang. Pwede ka maging multi-passionate, pero for is dahan-dahan kasi magugulo yung utak niyo, promise. Okay lang yung marami kayong gusto, pero master kahit yung at least 80 to 90% ma-master niyo yung isang topic para hindi na kayo maligaw-ligaw pa. So we want you to have clarity throughout the journey and maintindihan bakit para hindi rin kayo ma-lost. Yung madami kasi kami napapansin, actually, to be honest, tonight, ang dami natin, 51. So, including us. 51 tayo. Pero, as the week goes by, nagda-drop yan. Kasi yung iba, na wala nang tinatamad na. Iba na ulit yung gusto. After 3 weeks, hindi na pala pagbo-bookkeeping, gusto na pala mag-social media design. Biglang gusto na pala mag-Facebook ad. Or ngayon pa lang, pinagsasabay na. Kaya along the way, pag 3rd week, pag 4th week, hindi na alam ko ano unahin. Kasi may webinar dito, may webinar doon, may class dito, may class doon. So, nalilito na kayo, hindi nyo na talaga ma-fully absorb. So, ayun lang. Yun yung first goal natin. Second goal is to increase your confidence. Bakit? Bakit pa mag-increase ng confidence? At saka ano ba yung confidence na yan? Kasi po, ang session natin is for the client getting, for you to land your first, second, third, fourth, fifth, etc. client. So, kung medyo sasabihin nyo, introvert kasi ako, hindi talaga ako ma-confidence. Yun nga po yung isi-set up natin. And paano ba yan? Confident naman na ako, may skills na ako. Experience na ako sa Pinas. I've been in the audit, I've been in the accounting industry for how many years? Kailangan ko pa ba talaga yan? Siguro hindi, siguro oo. Kung sa tingin mong di mo kailangan, kasi sobrang confident mo na sa sarili mo, then good for you. Pero yung others kasi na kahit na may experience sila, na experience na sila sa industry, na nag-a-accounting na sila, nag-auditing na sila for how many years. Pero pagdating ng freelancing kasi, nahihirapan daw sila, nag-jump, ganyan. So, ito yung isa sa gusto nating i-address na paano makipag-usap sa clients, paano i-present yung sarili mo, and yung personal development na rin to have your own confidence sa sarili mo. Na kahit newbie ka, kahit na ang dami mong kasabayan na experience na sa accounting and auditing industry, kaya mo pa rin makipagsabayan ng kumuha ng clients kahit other industry ka galing, tulad ni TA Isa, hindi din yung path niya is different from bookkeeping or accounting, di ba? Pero here, tingnan niyo naman, TA na siya ng client getting pa for bookkeeping, di ba? So, possible talaga siya. And marami tayong success stories. Si instructor Nikki, di ba? From water technician, yung alam niyo ba yung success story ni instructor Nikki, na from water technician turned to a multi-client na, di ba? And instructor pa for zero. So ngayon talaga thriving siya with his bookkeeping journey with the help and support of course, the loving partner, si Instructor Mel. In time, Instructor Mel, Miss Future. So lastly, our goal is for you to take action. So action time. Hindi naman yung malakardo na kailangan action, di ba? Yung malakas sex bomb na todo-todo bumomba. Hindi naman ganun. Pero for baby steps. So yung yung kakayanin, yung hindi kayo, hi, hello, kita ko yung chat. So hindi naman yung kailangan big jump agad. Hindi naman kailangan na, kaka-start lang natin ng week 1. Ngayon pa tayo nag-week 1. Next week, ang goal nyo agad is client. Baka hindi na kayo matulog niyan. Di ba? Baka mabaliw na lang kayo. So, okay lang. Baby steps lang. And take it easy. Small step is still a step. Para isipin nyo lang kahit, para kayo nag-iipon. Like, piso-piso every day. All your efforts, piso-piso yan. So, ngayon, ayan. Thank you. So, ayan.
isipin nyo yung efforts nyo every day or every time na nag-show up kayo for your clients or for yourself, for your bookkeeping journeys, nag-iipon kayo ng piso-piso. So, for you to reach, sige, sabihin natin $1 para may maganahan kayo, di ba? Para ma-reach nyo yung $1,000, you have to do 1,000 efforts. Kahit $1, di ba? And sometimes, you'll get lucky kasi ready ka na for the opportunity. Naglalakad ka lang, nag-show up ka lang for yourself, walking. Tapos sa daan, di ba, minsan makakapul ka ng 20 pesos, sabi mo $20. Nadadagdag mo yun sa ipon mo. Hindi lang siya dahil sa lucky ka, kasi nag-put ka ng effort, kasi nag-show up ka, kasi you chose to walk during that day. Kung hindi ka naglakad, hindi mo makakasalubong yung 20 pesos sa daan or $20 sa daan. Di ba? Kung nanahimik ka sa bahay, kung hindi ka siguro naggawa ng content ngayon, hindi ka makakasalubong ng pandagdag sa ipon mo. Hindi mo ma-meet yung mga tao na makaka-help sa journey mo. Makakakuha ka ng advice, makakuha ka ng insights, 'di ba? So, baby steps lang. And choose to take action. Hindi man every day, but try to be as consistent as you can. Siyempre, kailangan nyo i-consider yung factors yung schedule nyo. May mga personal schedules kayo. Most of us, or wait lang, quickly, ano ka lang, o, diba? Most of you here, nakikita ko, is babae. So, baka marami dito is mommies, diba? So, pag mommies is talagang mahirap yung duty. Lagi ko na yung naririnig. Instructor, TL, may anak kasi ako, may kids ako, maliliit pa. So, ang hirap po nung araw-araw, ganyan, mag-aasikaso pa ako kasi papasok yung asawa ko, kailangan gumising, tapos yung anak ko mag-aaral, ganyan. Kailangan pa magluto, hatid sa school, pag uwi, ganyan. Tapos maglilinis pa ako, tapos pag uwi nila, magkakalit na naman sila. Wala akong time, ganyan. Kapag ganun kasi, you'll have to find at least 30 minutes to 1 hour of your day to show up para sa sarili mo. Kasi you chose this path for you, di ba? You chose to have freedom. So you have to do baby steps talaga. Kahit 30 minutes lang, watch yung session, or 30 minutes gawa ka ng post, tapos bukas, yung ginawa mong post ngayon, bukas, for 30 minutes, i-post mo din siya, tapos mag-engage ka, di ba? Hindi naman kailangan 2 hours, 8 hours kang umupo dyan every day. Hindi naman kailangan siyang ganun. Kailangan lang, pag-show up ka for the day, kahit hindi nga araw-araw, pili ka lang ng schedule mo. Like MWF, Tuesday, Thursday, Saturdays lang. Or kung hindi talaga kaya, once a week, twice a week, diba? Kung yun lang yung kaya. Hindi tayo sapilitan dito. Kung gusto nyo na mag-drop mamaya, sige na. Charing lang, baka mag-drop kayo, papagalitan na naman ako ni Miss Rupa. At saka ba, Miss Rupa? Baka bukas 52 tayo, may 51 tayo ngayon. Bukas 2 na lang kami. Ay, next week 2 na lang talaga kami ni Miss Isa. Yung 50 na wala. Wag. Yung iba kasi sabihin niya, baby steps po eh. Natulog na lang ako. Wag ganun ha. Kasi baby steps po, next time na lang. Baby steps po kasi. Wag. Baby steps po, kumain muna ako. Health is wealth. Charing. Pero pag 7 p.m. kailangan may kita ko kayo dito So, ayan. For the next, konti lang tong slide na to. This is for, I want you to set this as, I want us to have a North Star, like the guiding star natin, itong discussion na to. Kasi, para, kapit busy. Well, busy. So, it's, sorry. So, what to expect and what we expect from you. So, on our side, you can expect practical, oh my gosh, I'm bullet. Practical, actionable, and easy to follow discussions. Parang tabingi pa ang pagkakalagay. Parang tabingi, no? Easy to follow discussions that works. So, sabing that works. Karamihan sa mga share ko, share ni Miss Isa or the others na gustong mag-share have been working or ginagamit na namin siya. And time, yung mga basics kasi mga fundamentals is talagang time and time na-prove na siyang gumagana siya. Like yung sa next week and the following weeks, talagang kasama siya sa foundation na gumagana. So, it's an easy to follow discussion and we'll try to make it easier for you para naman easy to digest and simple lang din siya to follow para hindi kayo ma-overwhelm. Kasi baka mamaya second week pa lang, sinasakal nyo na ako dun. Baka mamaya may voodoo doll pa kayo dun. Sasaksak nyo na pala ako.
So, ayan. Easy to follow discussions. Ay, ayan pa. Typo pa. Natang inaantok pa ng ginawa. So, meron din tayong homework and activities. So, yung homework, kung ano baliktad. Homework is yung, syempre, home nga. Papagawa ko, work from home. Papagawa ko sa inyo. Then, kailangan siya for the next meeting or activities during the sessions, ganyan. So, yun na rin kasi magsiserve as attendance nyo and grades nyo for you to graduate. I'm not sure if nabanggit na to kasi meron tayong graduation. O, di ba? Hindi lang sa school may graduation, pati sa TBSA may graduation. May graduation ng kada booster, may graduation ang masterclass. So, yun, you have to prepare for that. Meron tayong top 1, may mga outstanding, ganyan-ganyan. And you can also expect for us to create a safe and encouraging environment for learning and sharing. So, ito, since the last session, I've been saying na we have our own different truths. Like, hold on, daming chat. Ay, oh. Nag-picture ka ba, TA? Ang Ayan, saya kasi, nakalimutan. Okay ayan, lang ba wait picture lang, na tayo sorry. ngayon? Pause lang tayo. Oo, habang 54 pa tayo. Mm. Ang Meron saya. ako sa take, pero hindi ko pa pinopost. For Thank you. Na-remind ako. Sorry, Mr. Rufahin. Ayan, habang i-down ko muna yung screen ko para kuha tayong lahat. Habang 54 pa tayo. Kasi mamaya 4 na lang tayo sa susunod talaga. Also, guys, if you can open your cameras din Oh, para ay, kita dyan pala si Miss namin Rufa. ang inyong faces. Yes. I think 80 yung nakita kong nangako 80? na Asan? hanggang dulo. Ayan, lagot. So, Kasi yung pangalan niya. I-look up ko yan, Miss Rufa. panindigan natin to, guys. Ay, Kapit kasi busy. may pasok ng panggabi. Ayan. Okay, smile. Also, habang nag-open din yung iba, sa lahat ng mga hindi pa nakakapasok sa portal ng booster, kung nahihirapan talaga kayo, message nyo ako sa Discord. I'm happy to help you out. Ay, may paka. Dito pala si Miss Rufa, o diba? So, mamaya papagalitan na naman ako. Sige, okay na, Miss Iza. Siguro Okay. wala na pong hahabol. Oh, ayun na. Ready na lahat. Smile. Okay. 1, 2, 3. Sige, next page. Yung iba hindi naka-on yung camera. Sayang naman, hindi namin makikita yung mga poging, mga nagagandahan dyan. 1, 2, 3. Okay, last. 1, 2, 3. Ayan, thank you. Yan, okay na. Thank you po. Thank you so much, guys. Okay. Balik na tayo. Sorry, nakalimutan ko. Pero at least kung kanina tayo nag-picture taking, 50 lang sana. 48 nga lang ata kanina. O ngayon 54 na. Diba? Perfect. Perfect. Pwede kita perfect. Guys, pasensya nyo na yung TikTok brain ko, ha? Kakababad ko to sa TikTok. May sabi na may nagpe-play ng kanta sa utak ko, tapos pasensya nyo na ako. So, now next page ko ata to. Okay, balik tayo. So, ayan, to continue. So, expect us to create a safe and encouraging environment for learning and sharing. So, yun nga, to share, since last booster ata yun, or last 2 weeks, I've been telling them na we have a different truths in our perspective, in our life. So, kung ako, ito yung tituro ko, kasi ito yung what's been working, and ito yung truth sa akin, kasi ito yung alam kong gumagana. Baka ikaw kasi, you have different perspective, you have different kind of truth na pinapaniwalaan mo. You can share, and siguro we can agree to disagree. Kung hindi talaga tayo makakapag settle sa isa't isa na ito talaga eh. Kasi you have your different paniniwala, you have your different belief. So you have your different truth on your side, diba? There are different sides of the story. So we want us na to respect each other din, di ba? So, para hindi, kasi yung iba, natatakot mag-share.
because madalas na-judge sila. Yung iba mag-share lang or magtatanong lang, sorry po, noob question. Sorry, dumb question if this is dumb question for others. There's no such thing as stupid question. There's no such thing as dumb question, newbie question. It's okay that you ask. Kasi 'di ba, mas mahirap naman kung mag-a-ask ka, nagawa mo na, tas kailangan pa lang i-undo para to correct, 'di ba? So, it's okay to be safer na lang din, 'di ba, to ask. So, don't be afraid to ask kasi lahat naman tayo nag-start diyan, and wag niyo lang paniwalaan yung curiosity kills the cat. Hindi sa atin effective yun for this video kasi nga um this is a safe learning space. So, the more you ask, the more you learn, 'di ba? And baka kasi um sa akin, ito lang yung alam kong gawin. Baka merong may mas alam ng mas efficient na bagong way, 'di ba? Bagong, anong tawag dito? Ah, paano tawag? Hala, ang hirap mag-Tagalog. Nasa utak ko siya. Yung bagong technique, approach. Perfect. Thank you so much. Ayun, approach. Baka meron silang ibang approach dun sa topic na yon. Meron silang ibang approach na sa pagtuturo or paano maintindihan siya, 'di ba? So, it's okay to ask, it's okay to share. It's there's no stupid question, there's no dumb question for us here. Only learning questions. Okay? Only students and na gustong matuto, gustong magkaroon ng clients. Okay? And we're here throughout your journey to support you land your first, second, third, fourth, fifth, sixth client or until you build your agency. Diba? If yun yung end goal mo, to have your own agency or to have your own outsourcing company, go. So, andito lang naman kami to support you. So, yun yung expectations namin sa inyo. Nyo sa amin. Baliktad. Hirap ng Tagalog, diba? Kasi tagahalo yung English, Tagalog sa utak. So, this is our expectations from you guys. So, we expect you to come ready to learn, participate, and share your experiences. So, the good, the bad, and the messy. So, mapapansin nyo, baka madalas ko magamit yung messy, yung merry na word. Wala lang. So, the good, the bad, and the messy. So, ano ba yun? Hindi lang siya yung puro wins, wins, wins. We wanna hear din ano yung challenges nyo. Kasi, di ba, para ma-address natin, para maayos natin siya. Ma-calibrate natin ng kung paano siya mag-work, di ba? Baka may ni-reach out kayong client, tapos, hindi nag-work yung reach out message nyo, ganun. So, aside from that, we expect you to be open to new ideas and challenging your comfort zone. So, kanina sinabi ko na we'll be taking actions. So, by saying taking actions, mag-reach out kayo sa clients. You have to put yourself out there. Bakit? Hindi po ako kasi talaga ma-Facebook, hindi talaga ako ma-social media, hindi pa ako ma-internet, hindi ako techie. Ba't ka nandito? Sorry kung it came off. Ba't ka nandito? Kasi, freelancing to virtual. You're entering the virtual world, like virtual bookkeeping, di ba? So you have to put yourself out there. Paano malalaman ng mga future clients mo na you're existing if hindi ka willing to put yourself out there? Afraid po ako kasi ang dami na pong scary stories over the internet na nagagamit yung mga MM nila. You may need to rethink or re-engineer your thoughts about that kasi you chose this path. Diba? Ginusto mong maging virtual bookkeeper, so you have to embrace being in the virtual world. So, ayun lang. Baka minsan, nasasaktan kayo sa mga sasabihin ko. So, we have to, medyo real talk talaga tayo minsan. So, respect each other's ideas and contributions. So, wala tayong airy moments dito. If alam mo na to and sobrang basic sa'yo, move on to the next topic na lang. Or siguro, i-guide mo na lang yung isang nahihirapan. Kung sa'yo, masyadong madali yun. Edi let them know paano mo siya natutunan. Bakit naging madali sa'yo, diba? Magaan ka sa buhay. Diba? Most importantly, take action. Learning is great, but applying
it is where the magic happens. Yan, we're brewing magic here. So, walang mangyayari sa mga knowledge nyo kahit 5 webinar pa attendan nyo sa isang araw, sa isang gabi, kung hindi nyo naman ginagamit yan, wala. Wala yan. Huwag na lang kayong umattend ng webinar kung di nyo rin naman gagawin yun. Kasi sinasayang nila yung oras nyo. Sa totoo lang. Sana, ano na lang, matulog na lang kayo. Sana ikinain nyo lang. Kasi di nyo lang, hindi, gamitin nyo. Diba? Gamitin nyo. Kahit na dalawang webinar yung pinapanood nyo, kung hindi nyo naman siya pinuput out there, wala rin. Sa totoo lang, diba? Wala rin siya. Ikaw lang may alam. Hindi mo naman tinuturo, hindi mo naman ginagawa para sa sarili mo, hindi mo napapatunayan na gumagana siya kasi hindi mo ginagawa. So, ikaw may doubts ka na kung nag-work ba talaga siya. So, yun, you have to take action. Baby steps. Tsaka, wait lang. Ano nga yun yung sinabi? Babies learn to parang fail, yung matumba-tumba before they walk. Diba? Yung mga baby hindi naman agad natutong maglakad agad. Kahit sabihin ng baby steps, maliliit-liit yon baby steps. Hindi naman agad tuloy-tuloy yun eh. Ang dami nilang tries. Sa pagtayo pa lang, sa unang step nila, natutumba sila. But they keep on trying, they keep on standing up until we learn to walk. Hindi lang baby steps tayo, dumana tayo sa pagiging baby, di ba? So, dumaan tayong lahat sa pagiging ganun. So, no need to be afraid of that, of failing. No? Parang sinabihan ko yung sarili ko. Parang tinerapy ko yung sarili ko. Chad. No need to be afraid of failing kasi lahat naman, di ba? Mga balik. Peto na tayo. Diving into goals, your North Star. Your North Star. So for tonight, di ba, goal setting tayo. So ano yung goals na isa-set nyo? And these goals will be your North Star. Ano yung North Star? Ito yung guiding star nyo throughout your journey. Ito yung babalik-balikan nyo. Okay? Okay. So charting your course to client success. Now for the fun. Now for the fun part. It's thinking about your personal goals for these sessions. So ano ba, I wanna hear or I wanna read your thoughts. Ano yung personal goals nyo? Kasi later, I-ask ko kayo to jot it down. Ano yung personal goals nyo na gusto nyo ma-achieve short-term and long-term for these sessions? Quickly lang, before tayo we jump on the next bullet. Wala kayong goals? Hindi, sige. Mabagal lang mag-type. Mamadali ka eh. Lakad ka ba? 3, 2, 1, wala pa rin. Okay, huwag na lang. What are your goals? Personal goals, short-term and long-term for this booster? For this booster, for this masterclass. Sige, ilimit na lang muna natin for this booster na client getting. Kung ano lang yung, huwag niyong pag-isipan mabuti. Muna. Kung ano yung first thought na pumasok sa isip niyo, i-type niyo. Kasi may explain ako. Sabi ni Batch 15, Julius, to finish booster class and graduate. Oo, yan yung short term, no? Short term kasi 6 weeks, 1 month lang yun. Pwede rin long term. Ano yan? Short term o long term? Yung iba, walang goals ko. Sige na nga, wala na lang kayong goals dyan. Pero mabilis yung, ayan na. Diba? Mabagal lang sila mag-type, ikaw naman nandiyan matibig ka. For career change and to pursue my dreams for myself. Yes, perfect, pang Miss Universe. To attend all live sessions. Short-term goal, attend all booster class and learn. Long-term, get clients and sustain them. Have a own agency. Perfect. To attend and learn the sessions, this client getting booster. That's your short-term goal. Sabi ni Ludina. Okay, thank you so much for typing in your goals. Short-term or long-term man yan. Itong goals na pinatype ko, kaya sinabi ko, kung ano yung unang mag-pop sa isip nyo, huwag nyo na pag-isipan masyado muna.
Kasi from there, you'll dig deeper. Ask yourselves, sige, ito yung magiging wait lang. Sige, later ka explain. Next muna tayo. Having clear goals is like having a North Star. It guides you through, wait lang, parang si mukha ko. Guides you through the whole client getting adventure or your client getting journey. And we're not just dreaming here. Hindi lang tayo talagang plainly nangangarap, daydreaming. We're setting intentions that will help you make progress. So itong goals na to, I want them to be your identity or to be part of your identity. So, ganito natin siya gagawin. Sa activity natin siya gagawin. Sa activity ko siya explain. Kasi masisira naman yung thoughts ko. So, tanda yung sinabi ko, we're setting intentions here. Kasi ito yung next. This will be your why. Your why is fueling, alam ko paulit-ulit nyo nang naririnig to. Know your why, know your deepest why, kasi para hindi ka malos, para you have your anchor. Yes, that's true. You will have your anchor, hindi lang sa journey na to, hindi lang sa booster class, pero kahit sa personal life mo, magkakaroon ka ng anchor or to lead you to your direction, di ba? Fueling your client getting fire open. May fuel na, may fire pa. Baka bumuga na ako na pwede. So, beyond the what, discovering your why. What does that mean? So, pag-usapan natin na ano yung goals nyo, ano yung short-term and long-term goals nyo, di ba? Quickly lang. So, we'll dig deeper later doon. But, just as important or hindi lang siya just as important, pwede siyang more important is understanding your why. Kasi yun yung talagang babalik-balikan mo eh. Yun nga yung sabi ko, yun yung magiging anchor mo sa buhay. Sa buhay? Ang lalim nung sa buhay. So your why is the deep personal reason behind your goals. So it's what will keep you going things when things get a little tricky, ha? Magbabasa na lang ako, bulot. It's what will keep you going when things get a little tricky. And they will, and that's totally normal. They will get totally tricky, they will get totally messy, you will get shiny syndrome, shiny object syndrome, imposter syndrome, and that's totally normal. Okay? Wag niyong don't beat yourself up. Ganito. Dapat pala ito na lang, ito na lang. Ganun. It's fine. But if you know your why, if you have your anchor set up straight, hindi ka easily masusway. And you'll know kung ano yung next steps mo. Yes, pwede ka mag-detour paminsan-minsan. Pero make sure na papunta ka pa rin dun sa goal mo. Dun sa why mo. Sinusundan mo pa rin yung North Star mo. Kasi yung North Star mo yung guide mo. Siya yung end goal mo. Okay? Siya yung part ng identity mo. Ang lalim. Parang di ba tayo nagka-client getting? Parang nagsa-psych tayo dito. Minsan may mga psych sessions tayo. So take a moment to think. Why do you really want to get more clients? Why do you really want to finish the client getting booster, the master classes? What does it mean for your business? What does it mean for you personally, your life, your family, your freedom? Bakit gusto mo siyang matapos? Bakit gusto mong kumuha ng clients? Bakit gusto mong mag-transition into freelancing? Establish ka naman na. Bakit pupunta ka pa sa unknown? Diba? So, yung mga bakit-bakit yan, ang hirap-hirap sagutin. Totoo lang. But when your why is so strong and you know the answers, you have clarity to this, you have clear answers to this why, the how becomes so much clearer and easier. Kasi you're guided. You're anchored to your identity, to your goals. Alam mo kung ano talaga yung direction mo na gagawin. So, navigating the twists and turns, common challenges. Quickly lang. Reality check, bumps in the road. So, ito yung common challenges na may encounter nyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na. Kasi along the way, may encounter nyo sila. And baka along the way, pag na-encounter nyo sila, ang hirap naman ito, hindi siguro to para sa akin. Mali ata ako ng desisyon, maling investment ata to.
mali ata na pinasok ko 'to. So ngayon pa lang, i-layout na natin 'to, para hindi tayo magsisihan. And ayokong mag-drop yung 55 na 'to. Tignan mo, wow, parang ngayon ko 'to nakita na tumataas siya imbis na bumababa. O baka ngayon lang 'to, baka ngayon ko lang nakikita 'to na tumataas. Usually kasi bumababa siya, 'di ba? Papansin mo yun, mag-start tayo ng 40, 40 plus kanina. Makikita mo yung 38, 32, 30 hanggang sa naiiwan kami 20, 18 pero ngayon tumataas siya. So that's hopefully good sign. Sana hindi ko siya nabate. So challenge 1, the overwhelmed monster. Actually kung ano nung tinawag ko dito. Lumabas yung pagka chat GPT ko. So yung challenge 1 is the overwhelmed monster. So sometimes our goals or our big goals feel so big. Syempre big goals nga eh. Big girl nga tayo, big girl with the big dreams, di ba? In the big city. Oh, di ba? Literal na big girl ako. It's hard to know where to start and to just peace. Kasi na-overwhelm tayo, parang this is too much for me. This goal, I don't think this is for me. Kasi I'm just a little girl with big dreams in this big city. This is just me. I'm still a baby. I don't know where to go. And I don't think this dream is for me. I think this is too hard for me. Hindi ata talaga para sa akin to. I don't think kaya ko yan. I don't think I have the skills. Uy, eto lang short ano lang. This path or you wouldn't come across this ad ng TBSA if this weren't meant for you. If this weren't meant for you to find, hindi mo siya makikita. You're not here. Hold on. Mukhang, sorry. Kailangan ko lang i-check yun. Ito, hindi to nagkataon lang. This might be destined. Wow, destiny to happen. Kasi you prayed sometime in your life, masyado na tayo naging seryoso. Sometime in your life, you prayed for a change. You prayed for the breakthrough. And this was part of your answered prayer. So kung mahihirapan ka, ma-overwhelm ka, think of it na this is part of your answered prayer. Sometimes it's funny how God answers our prayers kasi nakakatuwa talaga. You prayed for breakthrough, tapos binigyan ka literal na break, heartbreak, ganun. Kasi sabi breakthrough eh. Pero minsan nahihirapan ka, ganun. It's part. So ayun. Baka mag-ano na tayo dito, Tuesday Life group na papuntahin natin. No? Challenge number 2. Baka biglang nandito na si Miss Shari. Punta tayo na Tuesday Life group. Maten ba kayo nun? Attend kayo nun. Challenge number 2, it's losing steam. Motivation come and go and hindi talaga yun maiiwasan. Ako ay guilty dyan. What happens when you feel like giving up or getting distracted? So losing steam, yun nawawala na yung fuel. Di ba kanina, fueling your fire. Parang nawawala na yung fire. Nawawala na yung apoy sa puso. Parang humihina na yung apoy. Ganun. Kasi sometimes, hindi naman sometimes, always, motivation comes and go. Also, pag nawala ka sa momentum, ang hirap bumalik, di ba? You have to find what's working for you. Kung ang sayo ay, kung sayo ay consistency, well, nothing beats consistency naman talaga. Consistency, you'll have to set up your, or you'll have to commit to days na kaya mong maging consistent. Hindi porket sinabing consistency araw-araw. Pwede kang maging consistent kung ang sinet up mo ay every Monday for 2 hours from 5 to 7 p.m. I will be doing my lead gen for my freelancing business. So you will do it every Monday at 5 to 7 p.m. So that's consistency. Hindi siya kailangan, every day I will do my lead gen. Every day I will show up. Hindi kailangan yun kasi minsan talaga,
hindi mo makikita agad yung results. So, nawawalan ka ng, nalulose sight ka. Sasabihin mo, wala naman nangyayari, araw-araw, ganyan, ganyan, ma, ikaw din yung mahihirapan. And babalik ka dyan sa overwhelm. Sabihin mo, baka hindi talaga to para sa akin, masyadong malaki to, ganyan, ganyan, And then, mawawalan ka ng motivation. Pag, ano, ang tawag doon, mapanghihinaan ka ng loob. Tapos, ayaw ka na. Tapos, hindi ka na magiging consistent. It's normal, pero you have to find the balance for yourself. Kailangan mong panindigan, you have to commit to it. So later, let's try to be committed dun sa gagawin nating activity. So challenge number 3 na ma-encounter nyo, this is the perfection trap. Remember yung motivation natin kanina. Naabutan ko yun kahit late ako. Yung motivation natin kanina is about starting, diba? So sabi dito, waiting for everything to be perfect before you start can keep you stuck. Progress beats perfection every single time. Progress. So baby steps. Sabi kasi the perfection trap, ito yung isa sa nakakapagpawala ng motivation or nakakapagpahina ng loob. Kasi gusto mo maganda muna yung graphics mo bago ka mag-post, inabot ka na ng siyam-siyam kakagawa mo ng graphics. Hindi ka na value post this week, hindi ka visibility post this week, di ba? Or kakaintay mo ng kailangan may maganda muna akong headset, ganun. Come here. Kailangan, gusto mo, may ka muna, may maganda ka muna ng chair, may ergonomic chair ka muna, bago ka mag-start. So, ano ba? Gusto ko muna ng chair. Gusto ko ng standing table, so bibili ko muna nun. Na-set up na yung buong, yung buong workstation mo, pero, nang next? Wala. May maganda ka lang station, ganun. Saka na ako mag-start kapag nakabili na ako ng laptop na i5, i5, Windows 11. Saka na ako mag-start kapag na ako ng noise cancelling headset. Kailan ka makakabili ng noise cancelling headset kung hindi ka naghahanap ng client? Kung wala kang pambayad. Di ba? Kaskas na naman tayo, member na lang tayo ng Kaskasan Buddies all the way. Dadating na lang yung SOA every month. Saka na lang ako mag-start kasi laging sumasakit yung likod ko. Gusto ko ng standing table para aesthetic. Anong pagbabayad natin sa standing table kung hindi ka maghahanap ng client? Diba? Member na lang tayo ng Kaskasan Buddies all the way. Kaskas wisely, guys. Charing. So, progress beats progress beats perfection. So, actually, lahat ng challenges na yan is pwede nyong overcome if you make progress all the time. Hindi naman. If you make progress from time to time, di ba? Hindi ko nasasabing every single time kasi mahirap naman talaga siya. Kahit ako, guilty nun. Mga pinload. Kahit ako, hindi ko siya. Kahit ako, hirap ako dun kasi mabilis mawala yung attention span ko. You know, one thing na nakapagpa-work sa akin, parang bumabalik ako. Napupunta ako sa ibang dimension pag nag-work ako. Meron akong bumili ako ng, ang tawag, parang wall whiteboard. Yung didikit lang sa pader. Tapos nakasulat lahat doon ng notes ko. Yung notes ko sa utak. Mag-focus ka dyan. Parang, mag-focus ka dyan, di ka pa mayaman. Para pag tumingin na akong gano'n, nakikita ko siya, girl, focus ka daw. Balik na ulit sa work. At sa gilid may nakalagay, di ka gutom, huwag kang kumain. Kasi mamaya kumakain ako. So, doon ako nadidistract. So, baka makahelp din sa inyo. Yung maglagay ka ng mga notes sa harapan nyo. Parang kausap nyo yung sarili nyo. Accountability body nyo yung sarili nyo. Ganun. Ganun yung nag-work sa akin. Para ako na iinis na ako sa work ko. Siyempre, gaganyan ka. Ay, diba naman to? Pag tingala mo, gano'n, nakikita ko yung notes ko. May notes ako dyan. Just breathe, inhale, exhale. Tapos sa baba nun, bawal tamarin today. Di ka pa mayaman. Ganyan. Kaya mo yan, maarte ka lang.
Mga ganun yung notes ko. As in, ano siya, tawag dito, yung parang ako lang din yung parang pinapagalitan ko lang din yung sarili ko. Kasi pag nabasa ko siya, parang pinapagalitan ko sa sarili ko, bumabalik ako sa realidad na, shit, madami ko pang utang, girl. Madami kong kinaskas last month, kailangan mo bayaran yun, kailangan mo magtrabaho today. Ganun. Kaya importanteng mag-goal setting tayo. Para alam nyo kung ano yung babalikan nyo, hindi kayong katulad ko na kain ng kain. Dami kasing kinakaskas. So, secret weapons. Alam mo, ginamit ko yung secret kasi secret keepers tayo, di ba? Japanese. Secret keepers. Your secret weapon, staying on track. So, secret weapon number 1. Pinagsama-sama ko na siya. Hindi ko na pinag-ibang ano. Secret number 1 is have your accountability buddies. So, meron kayong AC groups, di ba? Dun sa AC group, sana meron kayong mga kabady-body. So, kung hindi kayo active sa AC groups nyo, yung accountability groups nyo, what I can suggest is to find another inner circle within the booster. Yung inner circle nyo, yun yung accountability bodies nyo dito sa circle para um, meron kayong napagtatanong, uy, nagawa mo na ba yung assignment? Or nakapag lead gen ka ba today? Or nakapag, yung ganun. Sabay kayo mag-client getting. Pwede kayo mag-co-working. Ganyan. So, minsan yung mga kasama nyo sa AC is hindi nyo naman kasama sa booster. So, di ba? So, hanap din kayo ng ka-inner circle nyo dito sa booster. Like, hanap na kayo ng kabady-body. Chat na kayo dyan. Looking for accountability bodies dyan. Requirements. Ay, may requirements pala. Dapat yung mga swak sa schedule nyo. Ganun. Para nakakapag-usap kayo. And then number 2 is track your progress. Siyempre, may body na kayo. Meron na kayong kasamang mag-check-in sa progress nyo. I-check-in nyo kung hindi nyo ita-track, di ba? So, kahit gawa kayo ng kahit simple lang na so, ito, Google Sheets. O, today, na-checkan ko na to. Ganyan, 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 ganyan. Lastly, celebrate the small wins. I've been practicing this, yes. Yung small wins na yun. Pero, baka mag-fall kayo kasi another trap yan eh. Yung celebrating the small wins. Lahat na lang sineselebrate. Lahat na lang deserve ko to. Lahat na lang na makita sa TikTok, deserve ko to. Add to cart, check out now. Baka ma-fall kayo sa trap na yun. Celebrate your small wins, di ba? Yung um, practice gratitude. Yes, thank you Lord, safe kami. Kanina lang bago ka tayo nag-start. Pauwi kasi kami. Andyan na, lapit na kayo pumasok sa village. Pero mga 3 minutes away, 2 minutes away na lang. Nabangga pa kami. Buti nga, nakatigil kami kasi naka-stoplight. Tapos binangga kami from likod. Kaya medyo tagalan din ako. And yun na lang talagang sabi ko. Naawa din ako kay kuya kasi sabi ko nga, medyo win ako doon. Kasi hindi ako, kalmado ako kanina. So, yun yung isa win ko kanina. Yun yung talaga tumatakbo sa isip ko. Kasi sa ganong scenario, yung dating Joyce, mainit na ulo nun. Reactive na siya. Pero pinapractice ko kasi yung being proactive rather than reactive. Yung controlling my emotions. Yung tawag doon, focusing on what I can control lang. So kanina kasi ang inisip ko na lang, thank God kasi, dapat kasi bago kami mabangga, nag-uusapan na namin na magpapagas kami. Actually, wala pang 1 minuto, kalalampas lang namin ng gas station. Sabi, magpapagas na ba tayo, daddy, ganyan, ganyan. Ay, mamaya na lang. Kung nagpagas kami, di hindi sana kami nabangga. Di ba? Kasi kung lumiko na kami, hindi sana kami nabangga doon. Pero inisip ko na lang na, siguro kung hindi tayo nabangga, minimal lang naman siya, thank God, minimal lang, na UP lang yung likod. Pwede may pasok sa insurance. Sabi, baka may iba pang mangyari. And thank God, tayo yung nabangga ni kuya. Kasi baka kung ibang tao yung nabangga niya, baka grabe-grabe na yung inabot niya. At least tayo, naiintindihan natin yung sitwasyon niya. Yung sitwasyon ni kuya kanina, sabi niya, extra lang daw siya ng Lalamove. Construction worker sa umaga, tapos kanina kasi is, papasok na siya sa Lalamove niya. Parang first pick up niya pa lang. Tapos napangga niya kami. Tapos, alam mo yun, yung dito niya, natusino. Alam mo yun, yung nagasgas, tusino yung dito niya. So, kinakausap namin siya kasi kailangan namin details niya. Iniinda niya yung sakit niya. So, hindi niya alam kung ano yung unahin niya. Yung sakit na nararamdaman niya, yung sakit ng ulo kasi may babayaran siya sa amin. Sabi niya, paano ko ngayon babayaran yan? Paano ko po kaya mababayaran yan? Wala din po kami ngayon, may maliit pa ako, ganyan, ganyan.
nag-extra lang ako sa Lalamove kasi para may pang-extra kami. Ganyan. So, sabi, yun na lang, yung win ko doon is kalmado na ako. As in, napapractice ko na siya. Yung tumatatak sa isip ko. Kasi sabi ko, siguro kung yung old na ako yun, talagang galit na ako. Galit na ako nun kasi nananahimik ka doon, di ba? Nakaupo ka, tapos hindi ka lang ang lalagabog na gano'n. Papasok, liliko ka na lang sa ano nyo, sa lugar nyo, mabubunggo ka pa. Sabi ko na lang, thank God kasi nga, kumbaga material na bagay lang yun. Yes, precious bagay siya kasi syempre pinaghirapan yung pinambili doon, yung pinagmamonthly doon, pinaghirapan, pinagpupuyatan. Pero kasi yung mga ganyang bagay, napapalitan naman yun eh. May mga paraan na, may insurance naman, kaya nga tayo kumukuha ng insurance para sa mga ganyang bagay. Thank God, may work ka, di ba? May pambayad ka sa magiging expenses. Yung mga ganun, yun na yung mga sineselebrate ko. And yun na rin yung nagpapaground sa akin to stay on track. Bakit ko gustong kumuha ng client, bakit kong pinipili mag-freelance bookkeeping, yung mga ganong bagay na. Kasi kung wala akong client, siguro nga talagang sobrang stress ko na. Na hala, ano gagawin sa sasakyan, ganyan, ganyan, ganyan. Ano pa, abala pa kasi dadalhin pa sa kasa, yung araw na hindi siya magagamit, 'di ba? Yung pagpapagawa eh. For, sa akin kasi, for formality na lang talaga na kinuha yung details ni Kuya. Parang ayoko naman na siya pagbayarin kasi lang syempre, hindi, ano, yung mga kasama ko kasi, hindi pwedeng hindi ganyan, 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 ganyan. Umuoo na lang ako kasi sa isip-isip ko, wala naman talaga si Kuya. Di niya naman, wala naman may ginusto nun eh. Aksidente yun. Yun na nga lang yung pinapaliwanag ko. Kung swerte na nga lang, sabi ko, may mag-think, walang nauntog sa atin, walang nasaktan, si Kuya nasaktan. Paano kung iba yung nabangga niya? 'Di ba? Mas katakot-takot siguro yung inabot niya. Kasi nawalan siya ng control sa motor niya eh. Dumulas yung kamay niya. Pumailalim siya halos sa likod namin. Hindi nga siya agad nakatayo. Hindi ko nga alam na siya yung nakabunggo sa amin. Akala ko kotse. Kasi hindi ko talaga siya nakita sa likod. Kasi sabi ko pa, ang pinagbintangan ko pa yung kotse na nag-overtake sa amin. Sabi ko, wala, nabangga niya tayo, iniwan niya tayo. Ganun. Sabi ko, ito na yung mga sineselebrate na. Thank God for client. Thank God for the opportunities. So, yung celebrating small wins, you practice gratitude din. Kasi, the more you practice gratitude, the more you thank it, the more it comes back to you. Kung ano yung pinuput out nyo, yun lalo yung namamanifest nyo. So, ngayon, yung tinithank you ko na thank you kasi, hindi ko naman tinithank you na na-accident ka, baka ma-accidente ulit ka. Thank you ko na maliit na ano lang siya, maliit lang na aksidente, small accident lang. Thank God kasi may opportunity pumapasok lagi sa akin na may client, may inquiries, ganyan. Small wins, thank God nag-show up ako. Sineselebrate ko. Dati hindi niyo ako makakausap ng hindi pa ako naka-time in. So, kanina, in between, nasa labas ako, nag-meeting kami TA Isa. Pero kung in a normal ano yun, hindi niyo ako makakausap. No? Yun yung mga ganun, thank God kasi nag-show up ako kanina. Celebrate the small wins kasi yun yung magpapa-on track tayo. Kaya din ako nagiging on track dahil sa mga ganong bagay. So, ayun. Medyo nalihis ako. Pero sana gets niyo yung kwento ko. Yun lang. Sineselebrate ko na yung mga gantong moments. Siguro kung ibang panahon to, ibang dimension to, galit, yung stress ko grabe na. Eh, yun nga. Hindi ko naman makokontrol yung aksidente yun. Tapos, pag nagalit ako, sinong lugi? May mapapalaba yung galit ko. Yun yung sinasabi ko, di na ako galitin. Di na mainitin yung ulo ko. Ganun. Pero kung noon to, ay, grabe na yung sigurong galit ko. So, okay. Tama na ang chika. It's your turn. Brainstorming and sharing. Tama. Hindi ko kasi mabasa. So, it's your turn. Brainstorming and sharing. No, I want you to grab a pen and paper or open a note on your device, open a docs, Google Sheets, kung ano man kayong komportable. Kung ano yung mga sinabi nyo kanina. Excuse me. So, take 5 to 10 minutes to jot down. Ito yung activity natin. Jot down 1 to 3 specific client getting goals you have for the next few months or few weeks. Few months kasi almost 2 months tayong magkakasama. So think about what success looks like for you or yung short-term and long-term goals nyo kanina. Ikimay-himay natin. So be ready to share kung komportable kayo na
So we can learn so much from each other. So wait lang, na naman yun. So kanina, 'di ba, sabi ko hihimayin natin yung mga pinagsusulat niyo, pinagse-share niyong short-term and long-term goals. So ngayon may fina-follow kasi ako na for me to have clarity on something. Yung mga short-term goal na sinabi niyo kanina, for example, to finish the booster. Yun yung first goal niyo, 'di ba? To finish all the booster classes and understand. Ask yourself the first why. Why do you want to finish all the boosters and why do you want to understand them? Yun yung makuha niyong sagot doon. Ask yourself another why. So second why type. Second why. Bakit gusto mo? Para graduate. Bakit gusto mong graduate? Para sa certificate. Bakit gusto mo ng certificate? To get clients. Bakit gusto mo ng clients? Kasi you want na umalis sa trap ng 9 to 5 job mo. Bakit gusto mo na umalis sa 9 to 5 job mo? Eh, yan yung nagpipay ng lahat ng bagay para sa'yo. Kasi I'm tired. Or kasi I want ganito, ganyan. Pag yung sagot doon, ask your last why, your seventh why. So, kasi pagod na ako, kasi gusto ko ng growth, gusto ko ng bigger income sa family ko. Bakit gusto mo ng bigger income? Doon mo na siya ma-understand na gusto mo ng bigger income or kasi you want to treat your family, you want to treat your kids kasi nung bata ka, hindi kayo nakapag SM madalas, hindi kayo nakapag-mall madalas. So ngayon gusto mo yun yung magawa mo for your kids or for parents, ganyan. Or ask yourself 7 whys or until you can't answer na. Seventh and ninth whys, yun na usually yung mga deeper whys nyo eh. Yun na talaga yung anchors nyo. Yun sabihin, yun na yung magpapabalik sa'yo na ayoko na bumalik sa hirap. Ayoko na bumalik sa isang kahig, isang tuka. Ayoko na bumalik sa paycheck to paycheck. Kasi ganito, ganyan, ganyan. So yun na yung magiging guide nyo. Yun na yung deeper whys nyo. Yun na yung magiging goals nyo talaga. And then, I mentioned earlier na let's make it part of your identity. What do I mean by making it part as your identity? Ay, nangyari. Okay, sorry. Mga ilang whys po. Ang pina-follow ko is 7 whys. Pero if vague pa for you yung ika-7th why, you can continue until your 8th or 9th until you can't answer anymore. Hindi dahil napipikan. Charing. Yung until na sa tingin mo yun na talaga, wala ka nang mapiga. Tapos, di ba kanina, I want you to make it part of your identity. Kasi, if it's your identity, you become more committed to it. For the last couple of months, I've been doing 5-minute journal every morning and before I sleep. So, sa journal ko doon, meron doong part na gratitude and then your intentions for today. So, sa intentions for today ko, dati nilalagay ko lang doon, yung common lang na intention na, I want to, exercise today, ganyan, ganyan. But then I heard this and read about this in a book na if it's part of your identity, you are more committed to it. Like, hindi mo lang siya sasabihin na, I want to exercise. So, ang nagiging goal ko ay, I want someone who prioritizes her health. So, kapag natitempa ako kumain ng chichirya, which is I always do, temp ako sa chichirya, I ask myself, is this a healthy person would do? Aside, another example, making it part of your identity is I want to be someone or I am someone. Hindi na I want, embody mo na. I am to her goals. So, hindi mo na lang, sorry, connection is unstable. Or, I am someone who gets clients easily. Parang form of manifestation na siya. So, make it part of your identity na. So, kapag may goal ka na, make it part of your identity after. So, I am someone who is committed in doing my lead gen. I am someone who is doing her lead gen every day or every Monday
5 to 6 p.m. for 1 hour every Monday. Diba? So, ganun siya. Ganun yung magiging activity nyo. And what success looks? Parang dami ko namang hinihingi sa inyo. Pero yan lang, simple lang naman siya. What title of the book? Part siya ng Atomic Habits. Nasa medyo gitnang chapter ata. Sure, kung first part ng chapter. Aside from sa kanya, madami kasi akong podcast na pinapakinggan. Tawag dito. Si Mel Robbins, si Cody Sanchez, si CEO of si Diary of a CEO, si Natalie. Madami akong podcast na papakinggan. Lahat yun sinasabi nila na if it's part of your identity, you become more committed to it. And I think effective naman din siya. Kasi kapag natitempt ako to go astray, if this someone a healthy person would do, okay, no. So I'll stick to it. I'll stick to what a healthy person would do. Kahit na gustong-gusto kong i-microwave yung kabibili ko lang na cookies kasi chunky cookies siya. Is this a healthy person would do? No, hindi. Kasi hindi ka nag-exercise. Minsan nagiging punishment siya, pero it's not someone who prioritizes her health would do. So someone who prioritizes her health do exercises daily. So I do exercises daily. Someone who is committed to getting clients for the next 3 months is someone who will optimize her profile. So I will optimize her profile. I will optimize my profile. So I am someone who wants to get a client in my freelance bookkeeping journey within the next 4 weeks. So since I am that someone, I will do steps or process to achieve that goal, diba? Kasi part na siya ng identity ko. So, parang ini-embody mo na siya. Diba? Parang ang sarap pakinggan. So, yun yung goal setting natin. Ang dami kong chinika. May nakuha ba kayo? Parang wala. Ang dami kong chinika. So, that's your activity, your homework na rin. So, internalize ano talaga yung goal nyo, short-term and long-term goal. Find your North Star. Kasi yun yung mag-ground sa inyo. Bakit nyo talagang gusto to? Kasi next week, matetest yung bakit nyo talaga gusto to. Next week, next week, next week, next, and then following weeks, matetest bakit nyo talaga gusto to. Oh my God. Nag-freeze na yung screen ko. Hindi na kaya ng aking internet. Wait. Nagiging stop dance pati kayo. So, ayun. Wait lang ha. I-turn off ko lang ang aking camera. Kasi nag-freeze na ako. Para na ako nag-i-stop dance. So, any questions? Let's welcome questions na. Cool. Yeah, charger. Any question? Wala. Uy, perfect. Sorry. Or, sige, kung wala kayong questions about the discussion, baka may questions kayo or topics na hinahanap or you want to ask na i-discuss, ganun. Malay mo, wala siya sa outline namin. Tapos kayang isingit. Sorry, naabot ko kasi yung saksakan. So, but TA Isa, sorry. Rejoin ako. Nag-freeze yung screen ko eh. Wait lang. Rejoin ako. Quick minute lang. Okay po, TL, Instructor Joyce. Thank you. Wait lang. Nag-freeze kasi yung screen ko. Okay, sige. So while waiting for TL Joyce, share ko lang yung takeaway ko dito sa sinabi niya. Yung favorite kong sinabi ni Instructor Joyce. Gusto ko yung consistency doesn't mean showing up every single day.
So yun, dapat mag-commit ka talaga sa sarili mo to show up regularly. So yun nga, dapat mag-set ka talaga ng schedule that works for you. So for other people, it can be daily. For others, it might be once a week or basta it depends on you. So what matters most is that you choose a schedule that's realistic for your life. So, dapat you should stick to it and keep moving forward. So, even if it's just baby step, one at a time. So, yun nga, consistency pa rin. So, yun yung take away ko kay Instructor Joyce. So, sa dami ng sinabi ni Instructor Joyce, ano yung parang take away nyo? So, habang naghihintay lang naman tayo sa kanya. So, ayan, mukhang andito na yata. Okay na po, Instructor Joyce. Yes po. Sorry, Ayan, hindi ko narinig thank you. yung takeaway niya. Ayan, sige. Thank you. Ayun, so ay nakapag-take away na kayo. Any questions? Baka kasi hindi ko na nabasa sa kanila. Do we have mock audit walkthroughs po ba in the future? Mock audit. Ano yung mock audit? Yung sa discovery call ba ito? Sorry. Mock calls? Audit walkthrough. Hindi kasi marunong magbasa. Yung audit walkthrough, pwede naman. Ay, kaso actual client yun. Actual client books kasi siya. Merong sample mismo ng actual audit walkthrough si Coach Alfie sa portal. Pero I'll try. Alam ko may client ako ngayon. Sige. Meron akong client na na si Brooks. Wala na kasing dati kong client na pumapayag talaga siyang para yung libro niya. Paggamit sa inyo. Sige, pero meron akong isang client ngayon na may access ako sa luma niya account. So we can try to do audit walkthrough sa kanya. Isingit natin. Saan natin siya isisingit? Sa discovery call session. Or kapag kaya pa natin isang section. Ask ko lang, if my client, if client getting is partly about discipline and obligation, na may pagka, pero more on how yung parang, paano kayo makakakuha ng client? Yung, paano yung pagpa-profile optimization, paano mag-chat sa client, paano gumawa ng proposals, mag-discovery calls, paano mag-assess ng job post, ganon. Nawala yung Zoom ko. In optimizing profile in any social media platform to client getting, isn't it applicable to at least people knowledgeable? With the word at least to be fully knowledgeable, it depends. Kasi, and usually, sagot ko dito, it depends on your appetite risk. On your risk appetite. Tag na naman siya. On your risk appetite. Kasi, dito, nagayan ko. Pwede naman na kayong mag-client getting, and then when you land your first client, saka nyo siya talagang aralin. Actually, okay lang na, kaya nga tayo may booster para ma-familiarize na kayo with the software. Ang lang kasi, pag may actual client na kayo, hindi din kasi lahat ng ano nyo dito is same ng gagawin nyo with the actual client. And may mga updates kasi siya, yung mga softwares, may mga updates. So, baka nag-iiba na yung user face, nag-iiba na yung process, ganun. Yung tawag dito, yung accounting process, yun pa rin naman siya. Yung QBON0 kasi, for me tool lang naman din siya, software lang siya. So, kahit anong software pa yan, kaya mo siyang aralin or kaya mo siyang maaral on the job. As long as familiarize ka lang with yung user. Malaglag ka.
basta alam mo yung fundamentals ng debit and credit, kung bakit siya pinapasok doon, ano yung um, accounting equation, ganun, fundamentals. Kasi baka naman, bookkeeping is not sinasabi nilang data entry lang ha, na book ka lang dito ng ano, pasok-pasok ka lang. You have to understand din kasi bakit kailangan gawin yun. Bakit siya ipapasok as tawag dito, loan proceeds instead of income, di ba? Eh, pumasok naman siya, deposit naman siyang pareho. Bakit siya ipapasok as maintenance expense instead of capitalize it? Para naman yun sa fixed asset, di ba? So you have to understand yung mga ganun, kahit man lang yun lang. So, you do not post anything, you do not know. Part ba ng booster ang optimization ng mga online prof? Yes po. Part po siya. And we'll try to focus on at least one platform. Like kung gusto mo LinkedIn, kung Upwork, Facebook, ganun. Actually, may templates ako na binigay last time to optimize. Optimize LinkedIn and Facebook. Hindi nga lang kasaling Upwork. So, other questions po. Nasagot ko ba yung tanong ni Miss Minabel? Hindi ko sure kung nasagot ko ng diretso or hindi. Or may other questions pa ba kayo tungkol dun? Baka may related dun. Meron pa po. Or questions sa activity. Ganun. Pwede na ako magtawag ng kakanta, magta-talent portion. Sorry na lang. Baka mamaya tanda mo tayo. May talent portion pala dito. Wala mag-acting. Wala pang questions. Sample ka po muna. Sample. Tawag dun, budots, gano'n. Communication channel, nakalimutan ko banggitin, nakalimutan ko isali sa slide. So, communication channel, you can reach us out sa Discord. Actually, ngayon kasi bihira na ako mag-Discord kasi wala na akong Discord sa cellphone ko. Kaya hindi na ako nakapag-reply gaan. Discord, pero si Tia Isa, alam mo na sa Discord. Nandun din sila Miss Rupa. Discord, Facebook group chat, yung PDSA mismo. And also, yung personal Facebook namin. So, pwede nyo akong i-add. Ano na lang kayo. Pakilala na lang kayo na from PDSA kayo. Kasi minsan, hindi ako nag-accept kapag hindi siya related to bookkeeping or nakalak yung profile. Ganun kasi, wala lang. Hindi lang ako nag-accept. Kasi, basta, para optimize yung algorithm ko. Para kayo-kayo lang din. Kasi kapag nahaluan yung algorithm mo, kung saan ka na ibabato. Kaya, pinipili ko yung mga ina-accept ko na nasa freelancing or AFAM, gano'n. AFAM? Siyempre, AFAM. Yan yung mga ina-add ko or ina-accept ko. Ganyan. Para hindi nawawala yung algorithm ko. Kasi nung bago pa yung profile ko, gumawa ko ng bagong profile. Nung bago pa siya, alam ko saan ako binato. Puro karamihan, mga naghahanap ng jowa, gano'n, iba naman. So, yung chat box ko nun, ano ba yan? Kala ko client na. Di pa pala. Di unfriend. Yung isa, minsan naman, may na-add ako na hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala dati sa Facebook. Pag nag-add ka ng nasa ganitong industry, sunod-sunod na yun. So, nakapag-add ako ng mga insurance, yung tawag doon, mga FA. So, mga ilan din yung mga na-accept kong ganun. So, sunod-sunod na, ang dami nang nag-add sa akin ng taga ganong nag-ibebenta ng insurance.
puro ganun na lang yung ano ko. Puro ganun na lang yung nasa friend request ko. Kasi nakikita na nila ako na mutuals ako nung ano, nung ganun. Tapos nasa ganun na yung algorithm ko. Kaya nililihis ko na, inaayos ko yung algorithm ko na sa mga AFAM at sa ano lang ako, sa mga nasa bookkeeper. At pwede ko sa AFAM kasi yun nga sila yung client mo eh. Or baka gusto nyo local, di local, go. Kaya niya AFAM. Do you wanna join? So ano pa? Ano pang question? Yun. So yun, wait lang. Oh, makikita niyo naman ako. Siguro alam niyo na yung profile ko sa Facebook. Yun. Sa Facebook, machat-chat niyo ako. Facebook. Ano, saan pa ba? Facebook. LinkedIn. Facebook and LinkedIn. So yun, follow tayo sa LinkedIn kasi doon tayo magmamadalas. So kung wala pa kayo LinkedIn, simulan niyo nang gumawa para ready na siya for next week kasi optimize na siya next week. Siya, meron ka po roadmap for this client booster? Ay, oo. Dapat meron. Hindi ko lang nalagay sa slide. I'm sorry, patawaran mo na ako. I'll make sure to provide for next week. Mapapatawad mo po ba ako? Sorry. I'll make sure to provide it next meeting. Hindi ko siya nasama sa slides kasi nga medyo, occupied kami kanina. So, ano pa po? Uy, in fairness ano po? Ano pa si Miss Rufa? Tapos biglang magsasalita si Miss Rufa. Mukhang wala na siya. In fairness, maaga ko today. Patikim lang to. Next time, baka wala na. Baka hati-hati yung session natin kasi sa daldal ko. Kumanda sila next week. May pasabog. Actually, alam niyo, hindi ako kaya gusto ko nag-start ng maaga sa mga last sessions kasi nga, nag-overtime ako, di ba, hanggang 9 lang. Minsan natatapos kami 9:10, 9:15. Kaya si Miss Rupa, sabi niya, 2 hours lang po. So, ayun, minsan sabi ko, okay lang ba? Mag-extend tayo. Promise, di ko nahabaan. Ganun. Siyempre, promise. Tas, kinembol hours. So, any more questions? Violent reactions, suggestions, drop your suggestions on the suggestion boxes. Sa mga suking tindahan, so kung wala na, same, tukyats. Ay, oo nga pala. Pag nag-chat kayo, minsan talaga, mababagalan sa reply. Unless na na-tsempohan ko talaga siya, hawak ko yung phone ko or naka-online ako sa laptop, tapos nakita ko yung chat niyo. Madalas hindi ako makapag-reply kasi nga hindi ko mahawak yung phone ko. Tsaka kapag ang dami ng notif, kini-clear ko. I-clear ko yung nadidelete lahat. Delete lahat ng notif. Tapos nawawala na siya sa isip ko na meron ng mga kailangang i-replyan, na may mga nagtatanong pala. Mapatawad niyo po sa ako. Tapos makikita ko na lang siya, hala, isang linggo na, hala, isang buwan na, hindi pa ako nakapag-reply. Pero nagre-reply naman ako. Lalo na kung gising ako. Pag tulog ako, syempre di makaka-reply, diba? Hirap naman nun, tulog ako. Wala na kayong katanungan. Pwede na tayong ano, announcement. So, for announcement, tiya tayo nakapag-announcement kanina. Yun lang, same time next week, Monday, 7 p.m. Promise, agahan ko na po. Monday, 7 p.m. Tapos, maaga nag-open yung Zoom, so you can start early na. And then for next week, sabagay, meron pa tayong paglalaroan na 20 minutes. So nyo, mag-sharing tayo ng nagawa nyo na ba yung activity nyo? Nagawa nyo ba? Type 2 nga kung nagawa. Kung may gumawa sa inyo. Ano po need i-prepare for next week? Ayun nga eh. For next week, lakas ng loob. Just tapang at lakas ng loob. For next week, yung activity nyo, so quick recap lang, yung activity nyo ngayon. Tapos, prepare kayo na, sige, sabihin ko na,
For next week, ang topic natin is about market and offer. Tama ba ako, TA? Yes po. Ano, na-close ko na yung So, about choosing your market and creating your offer. So, sana mapagkasya ko siya in less than 2 hours kasi may dami pang kinembulars. So, ang kailangan yung paghandaan next week, sige, para mapaaga tayo, is choose na kayo ng market nyo. Top 10, top 5, pwede na yan. Tapos, i-refine natin next week. Para habang nakikinig kayo ng lesson, kino-cross out, hindi to para sa akin. Hindi to para sa akin. Hindi ito yon. And then, for your offers. So, ano ba yung offer? So, sample offer statement is, the most used, yung I help cleaning businesses in the United States clean up their messy books and uh, update their financials so that they are tax ready, ganyan, tax compliant. Ganun yung sample offer statement. Yung mga nag-uumpisa sa I help. Or ngayon, medyo hindi na siya start sa I help. Minsan, ano na lang siya, phrase na lang siya. Yung stroke, bold statements na lang. Usually, may mga gamit akong ganyan. Tawag dito. Maximizing profits, minimizing costs, mga ganun. Yun yung mga offer. Basta mga ganun siya. Yun yung mga offer statement. Ano yung ino-offer nyo? Bookkeeping, tax ready, ganyan. Sino yung help nyo? Yun yung mga importante sa offer statement. So, gawa tayo offer statement next week. Pero umpisahan nyo na magpili-pili, magpili-pili ng market na gugustuhin nyo. Para pag gumawa tayo ng market, offer statement is naka-ready na yung markets nyo. Pili kayo at least 5 para pagpilian natin next week. Ganun. Ano ba tayo? Magma-market research ba tayo? Naroon na kayo guma-market research. Pa-type 1 na. Wow. Wala pang nag-market research sa inyo. So, sige. Gawa tayo ng quick market research next. Sige, di ba? So, paano na naman tayo magkakasya ng 2 hours? May market research pa. Paano na tayo? Ano lang, market research made easy. Well, pwede ba yun? Sige, let's try para lang magka-idea kayo. Come here. Show your teeth here. Market research made easy tayo next. So, prepare your market. So, gusto niyo na mag-start na kayo ngayon. Meron bang gumagamit sa inyo ng ChatGPT, Gemini? Alam ko si Josie gumagamit yan ng ChatGPT. Pass na natin si Josie. Kasi meron tayong, hindi siya part actually talaga ng hindi siya part actually ng TBSA, pero may hacks. Hacks talaga, parang ChatGPT hacks. Yes, bestie. Na i-prompt nyo siya para gumawa ng offer statement, para market research for you, ganun. ChatGPT, Copilot. Hindi ko pa nag-try si Copilot. Kasi parang, ewan ko. Siguro, hindi lang ako sanay sa unknown. Unknown? Ang madalas ko gamitin si Gemini. Kasi yun na yung nasa subscription ko kay Google eh. Siyempre, doon tayo sa kasama na, sa bayad. So, ayun lang. Thank you so much, guys, for staying with us for almost 2 hours. So, I hope makita ko pa ulit kayo next week. Kaya ba? Makikita ko ba kayo next week? Pa-type nga ako doon ng kaya po. Thank you. You're welcome. Pag kayo, yan yung mga nagtatype ng kaya. Hanapin ko yung pangalan nyo next week. Pag kayo hindi ko nakita, chat ko kayo sa Facebook. Kasi report ko kay Mark Zuckerberg.
Re-report ko yung mga profile niyo. Ni-report yung mga profile. Kaya po. Yes, perfect. Kakayanin. Oo, 'di ba? Kaya natin yan. Ay, kaya. Hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi lang, 'di ba? Laban-laban, bossing. Kahon po, bossing. Kahon po. Oh, next week po ulit. Salamat sa inyong time. See ya. Thank you so much sa mga oh, 'di ba? Ang dami nilang nag-chat. Ano natin tong mga pangalan na to. I-report ko to sa Facebook pag di ko to nakita next week. Pinagre-report. Para wala na tong mga para hindi na to makapag-freelancing. Pinagre-report. Thank you rin po. See you next week. Mas exciting next week. Come here. Say bye na. Dito, bye. Bye-bye. Ayaw magbabay ng isang maliit, ng aling maliit ka dito.